Hello and welcome to Crypto Trade. So today magbibigay tayo ng update kay Bitcoin. Ayan. So masyadong matagal na tayo nandito sa tuktok. Okay. Nagre-range tayo from 70, yan, 70,000, 71,000. Tapos ngayon nandito tayo sa 67 to 66 yung presyo ni Bitcoin. Okay. So nag-dip siya na around 56. So ano ba yung potential na maging move ni Bitcoin? So kagaya ng pinost ko sa GC kanina, yung ating chart. So kung ma-breakout itong support natin dito, okay? Kung ma-breakout ito, so potentially magda-drop si Bitcoin dito sa 64 to 65. Then magpa-pump yan, okay? Yung pump niyan, pullback yan hanggang 67. 67,100 to 67,200. Then dito kayo mag-setup ng short entry. Kasi yung weekly candles natin ay bearish formation yon o bearish setup yon. Okay. Then potentially mag-dump ulit yan hanggang 64. Okay, baka mag-hold ng konti yan dyan. Then mag-breakout pababa. So dalawa yung target natin. Okay. So yung unang target natin kapag nag-dump si Bitcoin, ito muna. Itong unang target natin. Okay, first target natin. Itong level na to. Yan. Nasa 60,000. Okay. Sa 60,000 yung ating target. Yan. So, potentially mag-form siya ng symmetrical triangle. Okay. So, potentially bullish symmetrical triangle. Potentially, or yung next setup baka bull plug, kung bull plug yung isi-set niya. Okay, kung bull plug yung setup, so lagyan lang natin siya ng parallel channel. So dalawa yung target natin na presyo kay Bitcoin. Okay, so ito yung next target natin kung sakaling hindi mag-work yung symmetrical. Around 55,000 yung pwedeng ibaba ni Bitcoin. Okay, 55,000 to 56. So itong dalawa, okay, dito ito yan double bottom, or pwedeng bumaba ng konti around 55. Yan, para mag-form siya ng bull plug. Okay, bull plug to. So kung titingnan natin yung kabuuhan ni Bitcoin, okay, kung titingnan natin, ayan, kung titingnan natin, wala pa ako nakikitang ano dito, bearish reversal kay Bitcoin. Okay, isa sa nakikita ko ay bullish continuation. Kasi nandito tayo ngayon sa nasa kalagitnaan tayo, or nasa all-time high. Then I think magbo-form siya rito ng ng continuation pattern or bullish pattern. Okay, so tandaan nyo lagi merong pattern yan na ginagawa si Bitcoin bago mag-pump ng todo ulit. Okay, so sinabi ko naman sa inyo, laging mayroong pattern yan. Kahit ito may pattern to, yan. Kahit ito mayroong pattern yan si Bitcoin. Ito, bago siya mag-pump noon, yung huling update ko sa inyo. Last year pa to 2022 pa to. O 2022 December pa to dito, yan. Bullish, bullish divergence to sa weekly time frame. Then, nag-breakout siya ito, nag-set up siya rito, di ba? Then, tsaka siya nagtuloy-tuloy yung pump. Tinan nyo, dire-diretso, di ba? So ngayon, another continuation to para i-break out itong all-time high talaga natin. Hindi pa siya totally na magdire-diretso. So magbi-build up pa dito or mag-accumulate dito. So dalawa yung pwedeng mangyari dito, accumulate or distribution. Pero wala pa tayong nakikitang reversal, no? At least wala pa tayong nakikitang reversal pattern yan. So yung at least reversal pattern na makita natin, katulad nito kay Bitcoin, bearish divergence. Okay, sa daily time frame or weekly time frame, ito bearish divergence yan. Or yung head and shoulder pattern. So dito sa part na to, wala pa tayong nakikitang head and shoulder pattern sa setup ni Bitcoin ngayon. Ito may head and shoulder, kaya makikita natin kung reversal ba yung
ginubuo ni Bitcoin. So dito, wala tayong nakikitang reversal na binubuo. Okay, wala tayong bearish pattern na binubuo ni dito kay Bitcoin. Unless itong double top, pero hindi siya sa akin valid as a wool candle na o wool charts ng ano natin kay Bitcoin. So ang tingin ko dito, bubuo siya ng continuation pattern. So hintayin natin to. Medyo matagal to guys, no? Mga June, July. Ang buti na June, July, August. June, July, baka dito tayo bumagsak. Okay, or by August. Basta ditong June, July. Then pagpasok ng August, baka doon mag-start or magtuloy-tuloy yung ating pump kung sakaling makita natin yung pattern. So, update tayo ulit kapag merong changes, no, dito sa market natin. So, as of now, nag-hold yung price ni Bitcoin dito sa level na to sa 50 sa 60 ano pala sa 66 yan. 66 to 65 66,000 pala to 67. Nag-hold yung price natin. So hindi pa siya nagbe-breakout. So support level kasi ito from resistance to. Ayan, so support siya dito ngayon. So tatlong beses na. So pag na-breakout yan, ito yung target niyan. Okay. Ito yung magiging target. Kung ma-breakout itong support level natin, then magpo-pullback yan paakyat para i-retest. Okay, then after nya mag-pullback, then babagsak. Kung sakaling ma-breakout. So ngayon, kung hindi ma-breakout ni Bitcoin yung support level, baka dito pa lang magtuloy-tuloy na tayo. Okay. So by Monday pa natin 'to malalaman. Kaya relax muna. Kasi yung weekly candle natin napaka-importante. Kung i-breakout ba ni Bitcoin itong itong support level natin. Okay. So, kung mag-close si Bitcoin above 67,500, 67,755, kung bumalik siya doon bago matapos yung Monday, this coming Monday, June, ano yata yun, 18, pagpasok ng June 18, ang date ba ngayon? 15, Friday, 16, 17, o 17, 18, pagpasok ng 18 yan. So, hintayin pa natin. And so, dito sa part pa to, lagyan natin ng marka. Yan. Pagpasok ng Monday. So napaka-importante yung weekly candle natin guys, no? Para makita natin kung babagsak ba tong si Bitcoin, ayan, or kung i-breakout ba niya or hindi. Okay? So wait lang natin siya hanggang Monday. So update tayo ulit by Monday. Mag-update tayo ulit kay Bitcoin. So yun lang guys, and God bless sa inyo.